Bigyan natin ng reading ang Aries. Yan ha, good morning, good afternoon, good evening. Yan. So, Aries with the fire elements, di ba? Tinatawag na sa mga natitirang araw. Ngayon is 26 August, di ba? 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay? 5 days reading, ha? Okay. So, naririto ang tinatawag na the King of Swords, di ba? Ito yung tinatawag, wala na kayong kakompetensya, di ba? Yan, it's like tahimik na ang buhay mo. Yan ha. Maaring sa trabaho, tahimik na ang iyong pagtatrabaho, wala kang kakompetensya, di ba? Walang naghahari-harian, di ba? Kung sa bahay, ganun din, di ba? It's like ikaw ang kung halimbawa mag-asawa kayo, di ba? It's like ikaw ang kanilang pinagkakatiwalaan, 'di ba? Ikaw ang magdedesisyon. 'Di ba? Sa mga friends, it's like tahimik, 'di ba? Siguro sabihin na nating sa mga friends is wala muna kayo. Yun lang ang nakikita ko, walang nakikipag kompetensya sa inyo sa mga friends, 'di ba? Wala naghahari-harian, something like that, 'di ba? Yan. So maganda, kaya it's like tinatawag hawak mo ang iyong tinatawag alas, 'di ba? Yan. So meron ditong tinatawag na nahihirapan kang pumili, 'di ba? Maaring nahihirapan kang pumili kung gusto mong i-maintain ang trabahong ito o gusto mong lumipat ng trabaho. Nahihirapan kang pumili, halimbawa sabihin na nating love romance, 'di ba? Meron ka bang tinatawag, magi-stay ka ba sa iyong marriage or sasama ka sa iba, 'di ba? Yan. It's like hindi ko alam ha, ito ba 'yung mga exes na gustong magbalik, okay? Or yung tinatawag na may mga bago kayong manliligaw. Let's say sabihin natin wala kayo sa marriage, 'di ba? Pero may manliligaw siguro kayo, 'di ba? Maaring meron kayong existing na relationship. Yan ha. So, kung ano man ito, it's like halimbawa sabihin natin mga friends, kapamilya, 'di ba? May mga away sila. Hindi ka, it's like, bias ba ang tawag doon? Hindi ka tinatawag na, wala kang kinakampihan, di ba? It's like, tinatawag, kailangang marinig mo both sides, di ba? Yan, wala kayong kinakampihan. So, narito ang tinatawag na the Eight of Swords, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag kapahingahan ng inyong pag-iisip, di ba? Kapahingahan sa inyong mga problema. It's like, yung iyong mga, halimbawa may mga problema kayo, burdens, di ba? Ibig sabihin nito, pinakawalan ka na, di ba? Yan. Siguro, tinatawag na, ikaw muna is, halimbawa, magpahinga, di ba? Yan, mag-live, baka mag-live kayo sa trabaho. 'Di ba? Kasi masyado na kayong pagod or tinatawag na meron kayong choice, 'di ba? Meron kayong tinatawag choices, 'di ba? Yan no. Kaya dito kita mo yung the two of swords. Meron kayong choices to choose kung sinong gusto nyong piliin. Trabaho man ito, love romance man ito, saan man itong area sa buhay ninyo. Okay? So meron ditong tinatawag na the 10 of wands, 'di ba? So, ibig sabihin nito it's like meron kayong, halimbawa sabihin natin, project or responsibilities or duties, trabaho, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag sa inyo nakadepende. It's like, bahala kang tuklasin kung paano mo ito mabubuo. Di ba? Yan. Kumbaga, sabihin na nating, halimbawa sa trabaho, di ba? Nakadepende sila sa inyo, 'di ba? It's like kahit family mo, it's like ikaw ang magso-solve. Halimbawa, sabihin nating magtituition ng mga anak mo, 'di ba? Magbabayad ng mga utang, mga renta, 'di ba? Ikaw ang magso-solve. Yan ha. Sa trabaho ganun din. It's like binigyan ka ng trabaho, ay bahala ka, 'di ba? Yan, paano mo ito masosolve? Something like that. It's like sabihin natin kung OFW kayo, 'di ba? It's like may mga additional siguro, okay? Additional work. Yan. Tinatawag burdens, ha? Okay.
So, bahala kayo mag-adjust, di ba? Bahala ka mag-adapt, di ba? Sa oras mo, di ba? Sa way of working, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na the Eight of Pentacles, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung pagiging metikuloso ninyo. Yan, nasa trabaho. Kung sa marriage life, metikuloso. Yan, maaring sabihin na nating metikuloso ka sa trabaho ng asawa mo, sa luto ng asawa mo, sa service ng asawa mo. Ganon din sa trabaho. It's about your pagiging meticulous. Okay? Yan. Metikulosong tao daw kayo. It's like halimbawa may kasambahay ka, naglinis, ibig sabihin nito, chinecheck mo yung kanyang nilinis. Kung malinis ba talaga. Okay? Meticuloso. So, meron tinatawag dito na freedom, 'di ba? Freedom, ibig sabihin nito yung tinatawag freedom ng inyong burdens, 'di ba? Nawala, at least nawala, kung nawala, 'di ba? Yan Kumbaga dito, kaya the world, 'di ba? Yan, freedom. It's like sumarap ang pakiramdam mo, 'di ba? Yan. Kumbaga dito yung naalis ka sa problema, naalis ka sa sitwasyon, okay, na kumbaga dito yung nagpapahirap sa iyo. 'Di ba? Kasi meron naman dito, it's like you have choice, you have a choice. Pwede kang pumili, 'di ba? It's like ayoko na sa iyo, 'di ba? Pagod na ang puso ko. Kaya nga dito, ibig sabihin nito, meron kang nasa na ba gayon? Meron kang freedom, 'di ba? Freedom to choose. Yan ha. Okay, so yan po ang nakikita ko sa inyo ha. So ano pa? It's like meron dito siguro magre-resign, ikaw magte-take over. Diba? Yan. Maari pag-iisipan mo maigi kung tatanggapin mo. Kasi may magre-resign dito. Yan ha. Yan. Okay. So, maaaring ito yung tinatawag na pagkatapos ng iyong paghihirap, may bago uling. It's like challenge. Kaya narito ang the Ten of Wands, okay? Pagkatapos ng paghihirap mo, 'di ba? Pagkatapos mong pumili, 'di ba? Narito another challenge for you, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, yung tinatawag nasa iyo ito, 'di ba? Yan, no? Kaya dito nakikita mo tinatawag pagiging metikuloso ninyo. Okay? Yan. Dito, yan ha. For everything, marriage man ito, relationship, job, okay, career, business, nakikita yung pagiging meticulous para magkaroon ng tinatawag na success. Okay? Yan. Okay. So, last card na po tayo. Teka. Yan. So, ibig sabihin nito, hindi naman kayo nag-iisa. 'Di ba? It's like, kung may mga problema kayo, may matatakbuhan kayo. 'Di ba? Or kung ito yung tinatawag mga taong umaasa sa inyo, ibig sabihin nito, hindi nyo sila iniiwanan. 'Di ba? Yan. Yan ang nakikita ko sa inyo. It's like tinatawag, tinutupos mo sila sa kanilang problema. 'Di ba? Yan, no? Nakikita dito. 'Di ba? Siguro ito yung tinatawag nakatakda ka. 'Di ba? Nakatakda ka para sa iba. Or kung halimbawa sa oras ng iyong kagipitan, sa iyong problema, 'di ba? Meron kang nasasandalan, 'di ba? Ibig sabihin nito, napapagkatiwalaan mo, 'di ba? Yan. So, narito ang tinatawag na the chariot, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kung sa trabaho, wala ka ng kaaway, 'di ba? Success. So, ibig sabihin nito, success, 'di ba? Freedom. Kaya narito on the world and the chariot. Success, freedom, graduation, 'di ba? Yan. Mari for some of you, pagkatapos mong mag-aral, 'di ba? Yan. So wala ka ng katunggali. Ibig sabihin wala kang katunggali sa bahay man ito, sa love, romance relationship, sa trabaho, wala kang katunggali, 'di ba? It's like tinatawag, ikaw lang, ikaw at ikaw, 'di ba? Yan. Ikaw ang mamomroblema, ikaw magso-solve. It's about tinatawag flexibility of your time, kung kailan mo gustong kumain, matulog, magising, magtrabaho. Okay? So that's it I see for you. Congratulations. Yan ha. Salamat po.
So, September 6 po, nasa Pilipinas na ako ha. Salamat po. Kita-kits na lang po tayo doon. Yan ha. Balik Pilipinas uli ang lola. Yan.